Isang magandang araw sa lahat. Ako si Lawrence, isang seaman na matagal nang nagtatrabaho sa dagat. Isang buhay na puno ng lungkot at pagnanasa, lungkot ng pagkakahiwalay sa pamilya at ang matinding pananabik sa makatawid ng oras na abot lang sa dagat. 3 buwan sa barko, 3 buwang walang haplos, walang yakap, walang halik. Mahirap, lalo na pag hindi mo nakikita ang mga mahal mo sa buhay. Pag natapos ang trabaho, andun ka lang sa gitna ng dagat, nag-iisa, wala kang kasama kundi ang mga alon at ang mga ulap. Pero kahit ganun, magaan pa rin sa pakiramdam pag nandoon ka na sa Pinas. Gusto ko na ang makasama ang pamilya ko, kahit saglit lang. Kaya naman, pagdating ko sa bahay, hindi ko akalain na may magbabago na sa lahat ng nangyari. Isang tahimik na gabi, pagdating ko, ang sumalubong sa akin ay si Elsa, ang tiyahin ko. Matagal ko na siyang hindi nakikita, at noong nakita ko siya, para bang walang nagbago. Mukha pa rin siyang bata. Matamis, ang ngiti at may isang kakaibang tingin sa kanyang mga mata, kakaibang tingin na para bang may hindi sinasabi. Pero alam kong may tinatago siya. Tumatak sa isip ko ang mga gabing iyon na magkasama kami sa bahay noong bata pa ako. Ang mga oras na tawa kami ng tawa at parang walang problema. Pero ngayon, may kakaibang presensya sa pagitan namin na hindi ko matukoy. Magkausap kami ni Elsa, nagkuya-kuyak kami ng ilang oras. Parang walang katapusan ang kwentuhan, hindi ko alam kung anong nangyari sa oras. Pero nang magtanong siya kung gusto ko nang inumin, hindi ko na kayang tanggihan. Inumin lang ba? O may iba pa? Hindi ko na alam kung ano ang mga dahilan ko noong gabing iyon. Ang katawan ko at ang isipan ko ay naghalo sa iisang desisyon na parang hindi ko kayang takasan. Habang dumadaloy ang mga inumin, nagiging mas mabigat ang mga tanong. Saan ba ako patungo? Ano ba ang hinahanap ko sa gabing ito? Bakit ganito na lang ang init na nararamdaman ko sa bawat tawa at kwento, na parang masyadong malapit? Parang may ibang uri ng kuryente na dumadaloy sa hangin sa bawat galaw ni Elsa. Hanggang sa dumating ang mga sandaling hindi ko na kayang pigilan pa, nagkatitigan kami at ang mga mata namin ay nagtanong ng mga bagay na hindi namin kayang sabihin. Bago pa man ako makapag-isip ng malinaw, naramdaman ko na lang ang malambot niyang labi sa leeg ko. Ang init ng kanyang hininga, ang dahan-dahang paghaplos ng mga kamay niyang minsan ay parang humahapil sa katawan ko. Wala akong magawa kundi ang isunod na lang ang nararamdaman ko. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang bumangon mula sa kanyang mga braso. Parang kami lang ang nandyan. Walang ingay, walang salita. Tanging mga sensasyon at damdamin na hindi kayang ipaliwanag. Nang gabing iyon, naranasan ko ang init ng katawan niya sa bawat galaw ng aming mga katawan at sa bawat halinghing na lumabas sa kanyang bibig. Parang ang lahat ng aking nararamdaman ay nagiging isang malaking pagkakasala na hindi ko kayang iligtas. Tinutok ko ang aking mga mata sa kanyang mga mata at nakita ko ang mga tanong na unti-unti nang nagiging sagot. Alam ko na may mga bagay na hindi ko dapat malaman, ngunit hindi ko na kayang pigilan pa. Sa pagkabigla ko, hindi ko na rin alam kung anong nangyari sa susunod. Nakatulog akong yakap siya. Ang katawan ko ay puno ng kalituhan. Kaligayahan ba ito o pagkakasala? Pero may isang bagay na hindi ko inasahan. Paggising ko kinabukasan, habang siya ay mahimbing na natutulog, naghanap ako ng lighter sa kanyang drawer. Doon ko nakita ang isang envelope na may mga papeles. May birth certificate, mga lumang liham, at isang sulat na may pirma ng mama ko. Nang tingnan ko ang sulat, ang mga kamay ko ay nanginig. Hindi pala siya kapatid ng mama ko.
Iba ang pangalan ng ina niya. Iba ang apelyido. Si Elsa ay hindi ko tiyahin. Siya ay may iba pang koneksyon sa buhay ko. At sa mga sandaling iyon, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang mga lihim na unti-unting lumalabas. Ang mga tanong na naglalaro sa isip ko ay biglang naging mas magulo. Ang gabi ay tahimik at tanging ang tunog ng mga alon mula sa malayo ang maririnig sa paligid. Kami lang dalawa ni Elsa sa bahay at ang mga inumin ay nagsimulang magbigay sa amin ng lakas ng loob na magsalita. Parang wala nang ibang tao sa buong mundo at kami lang ang nag-iisa sa lahat ng ito. Ang mga mata ko ay hindi mapakali. Parang may namumuong init sa dibdib ko na hindi ko na kayang pigilin. Isang sulyap lang sa kanya at ang kanyang mga mata ay nagtanong sa akin. Parang may alam siya na hindi ko pa kayang sabihin. Naramdaman ko ang pintig ng aking puso habang nilalapitan ko siya. Ang katawan ko ay tila may sariling buhay at ang bawat hakbang ko ay patungo sa kanya. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin upang sabihin ito. Pero sa gabing iyon sa malamig na silid, isang lihim na matagal ko nang tinatago ang sumabog sa aking mga labi. Elsa, simula ko. Ang boses ko ay mababa at puno ng kaba. Matagal ko nang gustong sabihin ito sa iyo. May nararamdaman ako na hindi ko na kayang itago. Tumigil ako at tumingin ako sa mga mata niyang tila nagtatago ng mga lihim. Hindi ko na kayang magkunwari pa. Ang totoo, Elsa, gusto kita. Matagal na. Tinutok ko ang aking mata sa kanyang mga mata. Iniwas ko ang tingin at hindi ko kayang harapin siya. Lahat ng nararamdaman ko ay nagsanib sa isang tanong. Ano nga ba ang gagawin ko kung siya'y tumanggi? Kung hindi siya magiging katulad ko, paano ko haharapin ang sakit? Si Elsa ay tahimik sa mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung anong iniisip niya at ang katahimikan niya ay tila nagpapaalala sa akin ng mga alon sa dagat na walang patid, walang hanggan. Pero pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita siya. Lawrence, may mga bagay na hindi tayo pwedeng baguhin. Sagot niya. Ang mga salita niya ay malumanay, pero puno ng misteryo. May mga bagay na kahit na gusto natin, hindi natin kayang makuha. Ang sagot niyang iyon ay parang isang malamig na balde ng tubig na ibinuhos sa akin. Parang tinanggalan ako ng lakas at ang mga mata ko ay nahulog sa sahig. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Gusto ko sanang magtanong, ngunit ang takot na baka lalo ko pang masaktan ay humadlang sa aking mga labi. Tumagal ang katahimikan at bawat minuto ay tila isang dekada. Iniwas ko ang aking mata sa kanya at inilagay ko ang aking baso sa mesa. Hindi ko alam kung anong nangyayari, sagot ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko, Elsa. Pero sana man lang, sana ay may pagkakataon na magiging masaya tayo. Si Elsa ay tumahimik. Wala akong marinig na sagot. Ngunit ramdam ko ang kanyang presensya. Malakas, mabigat, at may dalang tanong na hindi ko kayang sagutin. Inilabas niya ang kanyang mga kamay at dahan-dahan itong ipinatong sa ibabaw ng aking mga kamay. Minsan, ang mga nararamdaman natin ay hindi agad nasasagot. Sabi niya, ang mga mata niyang tila naglalaman ng mga lihim na matagal na niyang tinatago. At minsan, mas mabuting hindi na lang natin alamin. Pumailan lang ang isang matinding init sa katawan ko. Ang mga kamay ko ay nag-init sa bawat haplos ng kanyang mga daliri. Ngunit sa kabila ng mga nararamdaman kong iyon, may isang bahagi sa akin ang hindi pa rin makapaniwala sa sinabi niyang iyon. Parang may kalungkutan sa mga mata niya. Isang kalungkutan na hindi ko kayang basahin. Tiningnan ko siya ng matagal at sa mga mata ko, nagsimula ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon? May pag-asa pa ba?
O ito na ang pagtatapos ng lahat ng nararamdaman ko? Pasensya na. Ang sagot niya sa wakas. Ang tinig niya ay malambot pero puno ng kabiguan. Baka hindi ito tamang panahon. Baka hindi rin ito tamang pagkakataon. Sa mga salitang iyon, pakiramdam ko ay para akong nawalan ng hangin. Parang isang mabigat na piraso ng bato ang tumama sa dibdib ko. Ang mga hinanakit ko ay nagsimula ng maglaho at naiwan na lang ang isang pakiramdam ng pagkalito at kawalan. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sabi ko, ang boses ko ay bumangon mula sa pagkalumbay. Pero salamat na lang din. Si Elsa ay tumango ng dahan-dahan at hindi ko alam kung anong nasa isip niya. Ang mga mata niyang parang naglalaman ng mga alaala at mga tanong na hindi ko pa rin kayang sagutin. Ngunit sa gabing iyon, ang lahat ng emosyon na naramdaman ko ay napuno ng isang hindi matitinag na pakiramdam ng kalungkutan. At habang ang gabi ay patuloy na lumalim, pareho kami ni Elsa na naghintay. Hindi alam kung anong susunod, ngunit pareho naming alam na may mga bagay na hindi pa rin pwedeng sabihin. Mula ng gabing iyon, parang nagbago ang lahat. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero si Elsa, na dati ay laging maligaya at puno ng saya tuwing magkasama kami, ngayon ay parang ibang tao. Hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko, ngunit sa bawat sandali, nararamdaman ko ang malamig na distansya sa pagitan namin. Ang mga simpleng tingin niya sa akin ay parang nag-iwas, at ang mga salitang binibitawan niya ay naging mahirap na abutin. Hindi ko alam kung anong nangyari, kung bakit siya nagbago. Tuwing magkasama kami, ang mga mata niya ay hindi tumitigil sa pag-iwas. Hindi siya tumitingin sa akin ng diretsyo. Ang mga mata niya ay laging nakatago, parang may iniiwasang bagay na hindi ko kayang malaman. Tinutukso ko ang aking sarili na baka ako lang ang may pakana ng lahat ng ito. Pero ang totoo, hindi ko kayang tiisin ang malamig na pakiramdam. Alam ko na may nangyaring hindi ko inaasahan. Isang bagay na hindi ko kayang isalaysay. Pero ramdam ko. Nagpatuloy ang mga araw at si Elsa ay patuloy na nagiging malamig sa akin. Ang mga usapan namin ay naging mababaw. Kung may pagkakataon man kaming magkasama, hindi ko na nararamdaman ang init ng kanyang mga salita, ang saya sa kanyang mga mata. Laging may pader na naghihiwalay sa amin at hindi ko kayang tulungan ang sarili ko na magtanong, baka kasi magkaibang mundo na kami, na ako lang ang may nararamdaman at siya ba'y wala nang pakialam? Sa mga gabing tahimik, ako'y naiisip kung isang pagkakamali ba ang mga sinabi ko. Baka hindi ko dapat ipinahayag ang nararamdaman ko, baka mas mabuti kung itinago ko na lang. Pero habang iniisip ko ito, parang lalong tumitindi ang sakit. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga araw na dumaan, na parang ang mga relasyon namin ay hindi na muling magiging pareho. Ang bawat galaw ni Elsa, ang bawat titig niya, ang bawat pagtanggi niyang makipag-usap ng matagal, ay nagsimulang magdulot ng mga tanong sa isipan ko. Ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Bakit hindi siya tumugon ng maayos? Ang mga alalahaning iyon ay nagsimula ng magparamdam sa aking katawan. Ramdam ko ang sakit at parang may pagdududa sa aking sarili na nagsimula ng mag-ugat sa aking isipan. Nagiging magaan ang mga galaw ko tuwing lumalapit ako sa kanya, subalit ang kanyang mga sagot ay tila laging nagiging matalim. Hindi siya tumitingin ng diretso sa mata ko. Kung may pagkakataon, wala siyang imik. Parang nagiging malamig ang lahat sa paligid namin. Parang hindi ko na siya kilala. Nagsimula akong mag-isip kung kaya ba niyang patawarin ako. Kung kaya niyang tanggapin ang aking nararamdaman o kung mas mabuti pang hindi ko na lang sana ipinahayag ang lahat ng iyon.
Hindi ko alam kung anong klaseng takot ang nararamdaman ko. Pero tila may isang matinding pader na naghiwalay sa amin. Wala akong magawa kundi maghintay. Pero sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas ang takot ko. Takot na baka mag-isa na lang ako sa lahat ng ito, na ako lang ang may nararamdaman at siya. Siya ba'y wala nang pakialam sa lahat ng sinabi ko? At habang ang gabi ay tumuloy, hindi ko kayang alisin ang mga tanong sa aking isipan. Kung hindi ako nagsabi, baka hindi pa siya magbago. Pero kung may nangyaring hindi ko inaasahan, at sa tingin ko, maghihintay na lang ako na magbago ang lahat. Kung kailan hindi ko alam kung saan magsisimula. Parang ang bawat hakbang ko ay nagiging mabigat at ang bawat minuto ay puno ng duda at panghihinayang. Ang mga araw na dumaan mula nang magtapat ako kay Elsa ay parang mga taon. At habang ang bawat oras ay lumilipas, lalong lumalala ang pakiramdam kong mag-isa ako. Parang bawat sulok ng bahay na tinirhan namin ay puno ng katahimikan na masakit sa puso ko. Si Elsa, na dati ay parang walang katulad sa kanyang saya at lambing, ngayon ay tila isang estranghero. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya at kung ako ba ang dahilan ng lahat ng ito. Sa bawat galak na inaasahan kong makuha mula sa kanya, ako'y tinatanggihan. Hindi siya tumitingin sa akin ng diretsyo at ang mga salitang binibigkas niya ay parang malamig na hangin. Hindi ko kayang itanggi. Pero natatakot ako na baka siya'y hindi na muling magbabalik sa dati. Habang ako'y naguguluhan, may isang pamilyar na mukha na muling dumating sa aking buhay. Si Mara, isang babae mula sa nakaraan ko. Matagal na kaming hindi nagkita. Pero nang muling magtagpo ang mga mata namin, ang lahat ng mga damdamin na matagal nang natagilid ay muling nagbabalik. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng kanyang biglaang muling pagdating. Pero alam ko na may epekto ito sa aking isipan at puso. Si Mara ay may kakaibang paraan ng pagpapakita ng atensyon. Bawat ngiti niya ay parang isang ilaw na nagsisilibing gabay sa madilim kong mundo. Ngunit hindi ko kayang itanggi. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga damdamin ko sa kanya habang naroroon si Elsa. Puno ako ng kalituhan. Paano ko dapat pakitunguhan si Elsa? At paano ko dapat tanawin ang nakaraan namin ni Mara? Minsan, parang ang mga tanong na iyon ay nagpapabigat sa aking dibdib. Hindi ko malaman kung saan ko ilulugar ang sarili ko sa gitna ng magkaibang mundo. Habang tinutuklas ko ang mga nadama ko kay Mara, ang pakiramdam ng pagkabigo ay patuloy na sumisiksik sa aking puso. Si Elsa ay laging malayo at si Mara naman ay patuloy na dumadalaw sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Hindi ko alam kung paano haharapin ang lahat ng ito. Bawat galak at ligaya na inaasahan ko, parang nawawala sa isang iglap. Tinutukso ko ang aking sarili. Baka ito na ang karma ng ginawa ko kay Elsa, na ang mga kilos ko ay magdudulot ng kalituhan at pagkalito sa buhay ko kung nagkamali man ako sa aking pagkukumpisal. Paano ko na kaya aayusin ang mga sirang piraso ng aking mundo? Minsan, parang gusto ko na lang sumuko. Nakalimutan na lang ang lahat ng nararamdaman ko. Ngunit sa bawat pagkakataon na muling makita ko si Elsa o si Mara, parang may kumakabog na bahagi sa aking puso. Isang bahagi na hindi ko kayang alisin. Hindi ko alam kung anong magiging kalabasan ng mga nangyayari. At ang bawat hakbang ko ngayon ay puno ng takot at pagdududa. Minsan, iniisip ko kung may mga bagay na dapat na lang talagang manatiling lihim. Kung ang pagsasabi ng nararamdaman ko ay isang pagkakamali. Ngunit paano ko iiwasan ang mga damdamin na patuloy na bumabalik at naglalaban sa aking puso? Sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman ang bigat ng aking desisyon
at parang ang lahat ng nangyayari ay isang walang katapusang labanan sa aking isipan. Hindi ko alam kung paano pa haharapin ang mga darating na araw, pero sigurado akong ang lahat ng ito ay may dahilan. Isang dahilan na kahit ako ay hindi pa kayang ipaliwanag. Minsan, habang naglalakad ako sa kahabaan ng dalampasigan, ang malamlam na liwanag ng buwan ang siyang tanging nagiging gabay ko. Dati, hindi ko naisip na darating ako sa ganitong punto ng buhay ko, na magmumuni-muni at magtatanong sa sarili ko kung tama ba ang mga desisyon ko. Sa bawat hakbang ko sa buhangin, nararamdaman ko ang bigat ng mga pagkatalo at may mga pagkakataong naiisip ko kung nagkamali ba ako sa lahat ng mga nangyari. Nasa gitna ako ng kaguluhan sa aking puso. Minsan naiisip ko kung ang pagpapahayag ko ng nararamdaman ko kay Elsa ay isang matapang na hakbang o isang kamalian. Kung totoo ang aking nararamdaman, bakit ganun ang naging reaksyon niya? Bakit parang lumayo siya at parang walang pakialam sa mga saloobin ko? Ibinagsak ko ang aking mga sarili sa isang kaisipan ng pagdududa. Baka nga, isang maling hakbang lang ang ginawa ko. Pero kung ganun, paano ko matanggap na magpatuloy na lang nang hindi alam kung anong ibig sabihin ng mga nararamdaman ko? Habang ang mga araw ay dumaan, nagsimula akong magtanong sa sarili ko kung sino nga ba ako, bukod sa relasyon ko kay Elsa. Kung mawala ba siya, sino na ako? Nasa isang sitwasyon ako ngayon kung saan kailangan kong maghanap ng kasagutan sa mga tanong na matagal ko nang iniiwasan. Hindi ko na kayang itago ang sarili ko mula sa kanya. At kahit na matagal na kaming hindi magkasama, hindi ko kayang kalimutan ang koneksyon namin. Yung mga simpleng ngiti, mga titig na punong-puno ng hindi masabi na damdamin. Pero habang pinagmumuni-muni ko ang lahat ng ito, napansin ko na may isang bagay na lumabas sa akin. Ang aking sariling paglago. Hindi ko akalain na mula sa lahat ng kaguluhan, may matututunan din pala akong aral. Dati, iniisip ko na ang relasyon ko kay Elsa ang magiging batayan ng aking kaligayahan. Ngunit ngayon ko nare-realize na hindi ko kayang ipagpalit ang aking sarili sa ibang tao. Ang totoo, kaya ko palang mag-isa at magbukas ng mga bagong pagkakataon para sa sarili ko. Hindi ko kailangang maghintay ng pag-apruba mula sa kanya o sa kahit sino man. Natutunan ko na kahit na ang pinakamabigat na pakiramdam ng pagkatalo ay isang pagkakataon para muling magtayo ng sarili. Hindi ko maitatanggi na nasaktan ako. Ang bawat tanong na sumagi sa isip ko ay nagbigay ng kalituhan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may mga pagkakataong natutunan ko na ang mga pagkatalo at pagkabigo ay hindi mga katapusan, kundi mga simula ng bagong paglalakbay. Natutunan kong yakapin ang aking nararamdaman na hindi kailangang itago ang mga ito sa mga madilim na sulok ng aking isipan. Tinutuklas ko na ngayon ang bagong bersyon ng aking sarili. Isang Lawrence na hindi na natatakot magtanong, mag-isip, at magsalamin sa sarili. Kaya, kahit na may mga tanong pa rin na hindi ko kayang sagutin, natutunan kong magpatuloy sa kabila ng lahat ng hindi pagkakaunawaan. Siguro nga, ang tunay na lakas ay matutunan ang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi sa sarili mo rin. May mga pagkakataong mahirap tanggapin ang mga pagkakamali, pero sa dulo, ang mahalaga ay paano tayo bumangon at magpatuloy. Minsan, napapansin ko na hindi lang ako ang may mga tinatagong lihim. Sa kabila ng mga nangyari, nagpatuloy akong mag-isip. Kung may mga pagkakamali ako, marahil si Elsa rin ay may kanyang mga hindi kayang ipaalam sa akin. Hindi ko na kayang manatili sa dilim ng hindi pagkakaunawaan. Kung mayroong dahilan kung bakit nagbago siya, kung may mga bagay siyang tinatago, gusto ko itong matutunan. Hindi ko na kayang magpatuloy ng hindi nalalaman ang buong katotohanan. Habang naglalakad ako sa madilim na kalye, ang mga tanong sa aking isipan ay patuloy na nag-iiwan ng bakas sa aking puso.
Sinimulan kong maghukay ng mga impormasyon tungkol kay Elsa. Ang mga simpleng bagay na nakalimutan ko noon ay nagsimulang magbukas ng pinto sa nakaraan niya. Unang araw na nagkaroon kami ng matagal na usapan, hindi ko pa alam kung ano ang itinatago niyang mga sakit at hinagpis. Hindi ko alam na ang mga titig na iyon, na minsang puno ng init at kilig, ay may mga sugatang emosyon sa likod ng mga mata niyang madalas umiwas. Habang patuloy kong tinutuklas ang mga detalye, napagtanto ko na may mga pagkakataong si Elsa pala ay may mga tampo na hindi ko napansin. Sinubukan kong maghanap ng koneksyon sa pagitan ng lahat ng ito. Bakit siya ganoon kalayo? Bakit siya nagkaroon ng mga sandali na malayo, na parang hindi ko na siya nakikilala? Gusto kong malaman ang mga dahilan sa likod ng kanyang pagkatao, kaya naman nagpatuloy ako sa paghahanap. Ang mga piraso ng kanyang nakaraan ay nagsimulang magbukas sa aking harapan. Habang tinitingnan ko ang mga detalye ng mga bagay na hindi ko alam, nagsimula akong maramdaman ang kirot. Elsa pala ay nagdaan sa maraming pagsubok, at ang lahat ng kanyang nararamdaman ay may dahilan. Hindi lang siya ang nagtataglay ng mga lihim, kundi pati ako, ang aking mga nararamdaman, na hindi ko man lang naisip na maaaring magsanib sa mga pinagdadaanan niya. Pait at kalungkutan ang naramdaman ko sa mga unti-unting naiwang mga piraso ng kanyang kwento. May mga bagay na wala akong kaalaman. Mga desisyong ginawa niya na nagbago ng maraming aspeto ng kanyang buhay. Alam ko na may nararamdaman siya para sa akin. Pero ang mga komplikasyon sa buhay niya ay tila pumipigil sa kanya. Parang may mga bagay siyang hindi kayang ipakita o ibahagi. Mga takot na naging hadlang sa bawat titig at salita. Hindi ko akalain na ang lahat ng ito ay nag-uugat sa mga alaala at sakit na hindi niya kayang aminin. Bawat piraso ng impormasyon ay nagbigay sa akin ng mga sagot, ngunit sa bawat sagot, may mga tanong na mas lalalim pa. Bakit nga ba siya naging ganoon? Bakit niya ako iniwasan? Habang sinusubukan ko siyang intindihin, napagtanto ko na hindi madali ang lahat ng ito para sa kanya. At sa mga sandaling iyon, hindi ko na kailangang magalit, kundi maghanap ng kapatawaran. Hindi ko kayang sisihin siya. Hindi ko kayang magpatawad sa sarili ko kung patuloy ko siyang sisihin. Ang mga sugatang emosyon na hindi ko kayang iwasan ay nagbigay sa akin ng kalinawan. Kailangan kong tanggapin na may mga pagkakataong ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa plano natin. Ang mga lihim na hindi natin kayang isiwalat sa iba ay nagsisilbing mga bakas ng ating kaluluwa. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ng ito ay ang natutunan ko mula sa mga karanasang ito. Ang pag-unawa sa mga sugat ng nakaraan ay nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. At sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na hindi lang ang ibang tao ang kailangan magbago. Ako rin, kailangan ko rin magbago. Ngayon, hindi ko alam kung paano magsisimula muli. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang hinahanap kong kasagutan ay hindi lang matatagpuan sa mga katahimikan ni Elsa. Ang bigat ng mga tanong na bumabagabag sa aking isipan ay naging mas mabigat pa nang malaman ko ang isang lihim na matagal nang itinagong mula sa akin. Habang patuloy akong naghahanap ng mga sagot, hindi ko akalain na darating ang isang sandali na magpapabago sa lahat ng akala ko. Isang gabing tahimik, habang ako'y nakaupo sa sala, isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang nagbukas ng isang pinto na matagal ko nang iniwasan. Hindi ko agad sinagot ang tawag, ngunit nang sumunod na message ay dumating, hindi ko na kayang pigilan pa ang aking pagnanasa na malaman kung sino ang nagpadala. Sa kabila ng takot at kaba na nararamdaman ko, nagsimula akong magbasa. Doon ko unang nalamang, hindi ko talaga kilala ang babaeng pinapahalagahan ko ng labis. Sa mga salitang binanggit ng kausap, binanggit nila ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Elsa, ang babaeng matagal kong itinuring na tita.
ay hindi ko pala kamag-anak sa ilalim ng mga umiiral na relasyon sa pamilya. Siya pala ay aking kapatid. Ang anak ng aking ama mula sa isang hindi ko kilalang babae. Ang mga salitang iyon ay parang isang mabagsik na bomba na nagpasabog sa lahat ng alam ko tungkol sa aking pamilya. Si Elsa, na para bang isang ina o guro sa akin, ay naging isa palang bahagi ng aking tunay na pamilya. Ngunit hindi sa paraan na iniisip ko. Ang buong konsepto ng pagkakaroon ko ng tita na pinapahalagahan ko ng sobra ay nagbago. Ang lihim na ito ay nagsanhi ng matinding gulo sa aking isipan. Ang lahat ng mga taon ng pagmamahal at pagnanasa ko para kay Elsa ay napalitan ng masalimuot na kalituhan at mga tanong. Paano ko matatanggap ang isang bagay na hindi ko inaasahan? Ang babaeng minahal ko ng tita ay hindi pala tita. Paano ko haharapin ang pagkakatuklas na ito habang natutuklasan ko ang mga piraso ng impormasyon, ang lahat ng mga nararamdaman ko, ang init, ang takot, ang kasiyahan, nagsanib sa isang hindi maipaliwanag na emosyon. Gusto ko siyang maintindihan. Gusto kong malaman kung bakit ito nangyari, ngunit ang mga saloobin ko ay nagsimula ng magkasalungat. Kung siya pala ang aking kapatid, paano ko maipaliwanag ang mga nararamdaman ko sa kanya? Paano ko na ipagpapatuloy ang aming relasyon nang walang pag-iwas sa mga mata ng mga tao sa paligid namin? Ang paghahanap ko ng kasagutan ay naging isang masalimuot na paglalakbay. Bawat bagong piraso ng impormasyon ay nagdagdag ng higit pang kalituhan at takot. Sa isang banda, ang lihim ay nagbigay liwanag sa mga tanong ko tungkol sa kanyang pagkatao. Ngunit sa kabilang banda, ang mga sagot na nahanap ko ay naging isang balakid sa aking patuloy na paghahanap ng kaligayahan. Ang simpleng pagtanggap ko sa kanya bilang aking tita ay naging isang napakamalalim na kalituhan. Isang sakit na masakit yakapin, ngunit hindi matanggal. Bawat sandali na ginugol ko sa paghahanap ng mga sagot, ang mas maraming mga tanong ang dumating sa aking isipan, puno ng hindi pagkakaintindihan, mga aral na matutunan, at mga emosyonal na gulong. Naiwan akong tulala at walang alam kung paano lalapit kay Elsa. Hindi ko kayang sabihing hindi ko siya mahal. Ngunit sa pagkakatuklas ng lihim, nawalan ako ng direksyon. Matapos ang lahat ng nangyari, ang mga tanong sa aking isipan ay nagsimulang maglaho, ngunit naiwan naman ang matinding sakit at kalituhan. Ang mga aral na natutunan ko mula sa mga lihim na nabulgar ay hindi ko alam kung paano tatanggapin. Sa mga sandaling ako'y mag-isa, naiisip ko na ang mga desisyon ko sa buhay ay hindi palaging magdudulot ng kasiyahan. Ngunit may mga pagkakataon din na nagbibigay ito ng pagkakataon para sa paglago o kahit na pagpapatawad sa sarili. Hindi ko kayang buksan ang puso ko para kay Elsa sa parehong paraan na ginawa ko noon, ngunit hindi ko rin kayang mawala siya ng buo. Ang pagkakakilanlan ko sa kanya bilang tita ay magbabago, ngunit sa isang banda, ang relasyon namin ay may mga aspeto na hindi ko matatakasan. Ang mga mata niya na punong-puno ng misteryo, ang mga gabing hindi ko alam kung saan ito patungo, ang mga pagsulyap ng pagnanasa na hindi ko noon napansin, at ang mga sandali ng kaligayahan at sakit, lahat ng iyon ay nagsanib sa isang komplikadong pakiramdam na hindi ko kayang ipaliwanag. Sa mga oras na kami magkasama, walang mga salitang lumalabas mula sa aming mga labi. Nagkakasalubong ang aming mga mata at bagamat hindi namin ito binanggit, naramdaman ko ang parehong hirap na nandoon sa kanya. Sa mga mata ni Elsa, nakita ko ang mga tanong na hindi rin niya kayang sagutin. Hindi siya nagtatangkang magpaliwanag, hindi rin ako humihingi ng paliwanag. Sa halip, ang aming mga pagkikita ay naging isang tahimik na pagtanggap sa kung ano kami ngayon. Isang relasyon na hindi pwedeng itanggi, ngunit hindi rin pwedeng ipaglaban.
Ang mga nakaraan ay hindi pwedeng burahin. Hindi ko kayang alisin ang mga alaala ng mga araw ng pagmamahal ko sa kanya, ng pagnanasa na kumawala mula sa mga hadlang ng aming relasyon. Pero sa mga huling sandali namin na magkasama, natutunan ko ring tanggapin ang isang bagay na matagal ko nang ipinagkait sa sarili ko. Ang kanyang mga nararamdaman ay hindi ko kayang baguhin. Ang tanging magagawa ko ay tanggapin ang aming relasyon at ang mga limitasyon nito. Hindi ko alam kung anong magiging kahihinatnan ng aming mga buhay pagkatapos ng lahat ng ito. Ang mga darating na araw ay puno ng mga tanong, ngunit natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagpapilit na baguhin ang lahat, kundi sa pagtanggap sa kung ano ang maaaring mangyari at kung ano ang maaari nating kontrolin. Hindi kami nagkakaroon ng mga resolusyon sa aming kwento, ngunit natutunan ko na ang kahalagahan ng paghahanap ng kasiyahan sa mga simpleng bagay at ang pagpapatawad sa mga pagkakamali na ginawa namin. Sa mga mata ni Elsa, may malalim na pagkaunawa, isang pagkilala sa bawat isa sa aming nararamdaman na hindi na kailangang ipaliwanag pa. Ang mga sandali ng katahimikan ay nagsilbing tanda ng isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng mga salita. Habang kami naglalakad sa landas na ito, hindi ko alam kung saan ito patungo. Ngunit natutunan ko na ang bawat hakbang ay may kahulugan, kahit na sa mga pagkakataong hindi namin alam kung anong susunod. Ang aming kwento ay hindi natapos ng buo. Maaaring hindi kami magtatagpo muli sa parehong paraan. Ngunit sa mga sandaling iyon, sa mga mata ni Elsa, natutunan ko na may mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Ngunit pwede natin itong tanggapin at magpatuloy ng mas maligaya. Ang lahat ng ito ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw. Na sa huli, ang pinakamahalaga ay ang pagtanggap sa sarili at sa mga nangyari. Ano man ang mangyari sa hinaharap. At sa huling sandali na magkasama kami, ang aming mga mata ay nagsalita ng higit pa sa anumang salita. At ayan, mga kasirin, natapos na ang kwento na puno ng emosyon at mga lihim. Sana ay may napulot kayong aral mula sa mga pangyayaring itinampok sa kwento. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento, laging tandaan, sa bawat sandali, may mga kwento tayong dapat pahalagahan.